Hello everyone, kumusta? This time I want to do something different. I want to do something na hindi ko pa ginagawa before. Gusto ko gumawa ng panibagong approach sa aking content creation. As you've known, or kung hindi nyo pa alam, kung bago lang kayo dito sa channel na ito, I've been streaming games since, kailan ba? 2021. Yan yung start ng aking content creation journey. Or more streaming journey. Pero kasi this 2026 na pala ngayon. It's crazy to think na matagal-tagal na rin pala akong nag-explore dito sa content creation na to. Pero yun nga, nag-start ako in 2021. Nag-stream ako ng mga games that I love to play. I just did it for fun. Even though low-key, um, in my mind, umaasa din ako na sana ma-discover ako ng mga tao, outside ng mga kakilala ko. Magkaroon ng traction sa internet. And last year, 2025, after streaming for 4 years at that time, nagkaroon din ako finally ng traction nung naglaro ako ng WWE 2K25 no second half, I believe, around second half ng 2025. At simula nun, na-boost yung confidence ko as a content creator. Kasi, finally, after trying it for many years, merong mga tao na interested sa ginagawa ko sa buhay. Kasi, hindi ko alam kung ano yung approach ko dati sa content creation. Siguro, malaki ring part nun ay parang mali siguro yung approach ko nung bago pa lang ako. Parang nag-aaral ako ng maraming ways to improve my content para lang magkaroon ng viewers, ganon, and potentially maging source of living or source of income sana yung content creation. I think hindi ko man naaminin yun, pero sa isip ko yun yung approach ko sa content creation. Pero ngayon, gusto ko na lang i-document lahat ng mga natutunan ko sa buhay or mga entertainment or hobbies na ginagawa ko sa buhay, and i-post ko lang siya sa internet. And mag-post na ako na mag-post consistently at hahayaan ko na lang yung internet na makipag-interact sa mga content na ginagawa ko. So ngayon, I just wanna, hindi ko alam kung anong tawag dito. Gusto ko lang magsalita. And probably sa background nitong video na ito ay isa lamang gameplay ng isa sa mga nilalaro ko recently. Yun lang yung gagawin ko. It's just me talking, sharing my thoughts, sharing kung ano yung mga natutunan ko sa buhay, or may mga thoughts man ako sa mga nangyayari, sa mga current affairs dito sa aking paligid, dito sa bansa, or kahit ano lang. I just wanna exist on the internet more. Kasi I think it's something na hindi ko ginagawa masyado dati, na i-share ko yung personality ko. Imbis na yun yung ginagawa ko, I think nagfo-focus ako kung ano yung mga nagte-trend na games or ano yung mga games na feeling ko gusto ko at gusto rin ng ibang tao. And gusto ko lang din baguhin. So, ayun. This time, inisip ko kung ano yung gusto kong i-share sa mga tao. At ang una kong naisip, this is something na malaki ring part ng buhay ko. Pero hindi ko pa siya actually nagagamit sa aking career. Hindi ko siya masyadong na-apply sa buhay ko after kong matutunan ito. Ayun, gusto ko lang siya i-share sa inyo. Hindi ko alam kung gaano kahaba itong magiging, ano man tawag dito, podcast na vlog. Hindi ko alam. Pero I'll just post it on the internet. Sharing my personality or sharing me. Ako. Pero yun, if you don't know, I graduated with a bachelor's degree in psychology. Wala akong career ngayon around sa psychology, but I would say I am pretty passionate about the subject.
merong reason kung bakit yun yung pinili ko. And unfortunately lang, hindi ko pa nakikita yung sarili ko na nagtatrabaho sa professional field ng psychology. Pero yun, gusto ko na lang siyang i-share dito sa internet. And the one thing that I wanna share with you guys is something na feeling ko applicable siya sa kahit kaninong tao. Basically, yung i-share ko sa inyo, makakatulong siya sa inyo para maging better communicator kayo. Itong i-share ko sa inyo, ito yung ginagamit ng mga professional psychotherapist, mga psychologists. Ito yung ginagamit nilang tool sa pakikipag-usap sa mga tao, sa mga clients nila. And hindi naman siya super complicated na bagay, pero I think not a lot of people, especially yung mga lay people, yung mga normal lang mga tao, yung mga normies, katulad ko, and probably katulad nyo na nakikinig na ito, it's something na hindi pa nila narinig ever sa kanilang buhay. Pero I know it's something na nag-exist sa buhay nyo ngayon. It's something na ginagawa nyo. Pero actually, hindi nyo dapat siya ginagawa kapag nakikipag-usap kayo sa mga tao. Even though, kasi most of the time, ginagawa natin or sinasabi natin yung mga bagay na ito with good intention. Pero, natutunan ko, as I learned this from my community mental health class nung nasa college pa ako, na it is something na nasa everyday life natin, ginagawa natin siya palagi, pero hindi natin alam na hindi pala yun yung tamang way to help people na nag-open up sa atin. Basically, yung gusto kong i-share sa inyo ngayon, it's something na makakatulong sa inyo para maging better listener. Again, ma-apply nyo to. Hindi nyo kailangan maging psychologist. Hindi lang to applicable sa mga taong kausap nyo na maybe may depression or may anxiety, may suicidal thoughts. Pwede nyo itong i-apply kahit nga na ano kayo. Pwede nyo itong i-apply sa business, pwede nyo itong i-apply sa love life ninyo, pwede nyo itong i-apply sa friendships ninyo, pwede nyo itong i-apply sa mga members ng family nyo kapag may ino-open up sila sa inyo. Basically, pwede nyo i-apply yung principles na ito kahit saan, because they are just principles, pero these principles will help you become a better communicator, sabi ko nga, dahil these principles ay mga skills ng isang professional communicator. And yung topic na ito is yung mga traditional responses na lagi nating sinasabi in response sa mga kinakausap natin. But these traditional responses ay hindi productive para ma-feel better yung mga taong nag-open up sa atin. I believe there's 9. There's 9. Check ko lang ulit na. Bilangin ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes. There are 9 traditional responses na palagi nating sinasabi sa mga tao kapag nag-open up sila sa atin. To the point na kapag ginagamit natin itong mga responses na ito, it doesn't actually help them feel better kapag nag-open up sila sa atin. Hindi nila nafe-feel yung thing na hinahanap ng mga tao kapag nag-open up sila, which is to be heard, to be understood. Okay? Yung iba dito, medyo harsh pakinggan kapag narinig ng isang taong kinakausap natin. Yung iba, halata mo namang good intention pero hindi pala siya productive or hindi pala siya nakaka-help para ma-feel ng nag-open up sa atin that they are heard. Okay. Itong 9 traditional responses na to ay nung nasa college ako, madali namin itong natutunan through the, anong tawag dyan? Anong tawag dito? Acronym. Sorry, tagal ko nang wala sa sa school over 2 years na yata. Wala pa naman 2 years. Yan, yung acronym. Through the acronym Jagger's Quips. I know, hindi siya typical na acronym, pero it's JAGIRSQUIPS. Okay? Ito-type ko siya ngayon with capital letters. So, it's yung una ay J, next is AG, next is I, the fourth one is R,
Fifth one is S. Sixth one is QU. Smaller letter U. And then I. Yung next. Tapos yung next is PE. And the last one is S. Hindi ko alam kung bakit ko pa siya inisa-isa. Yung acronym. Pero yun. Let's start with the first one. Ito, sikat na sikat to eh. Isa sa mga traditional responses na madalas nating ginagamit or sinasabi when someone opens up to us is yung letter J, which is judgment or judging response. For example, may nag-open up sa atin, na late silang pumasok sa school. Dahil na late silang pumasok, na-miss nila yung deadline ng isang submission ng assignment. And the way we responded is, ayan kasi, puyat-puyat ka pa kasi, ayan tuloy, deserve mo yan. Puyat-puyat ka kasi. Feeling ko itong judging response napakadali namang ma-distinguish kung bakit hindi siya healthy sa isang tao na nag-open up sa atin. Kasi alam na nga natin that this person is in an unfortunate situation, tapos yung response pa natin is negative. Gina-judge natin sila again. When someone is opening up to us, ang first thing na gusto nilang maramdaman ay naiintindihan sila or nafe-feel nung kinakausap nila kung ano yung nafe-feel nila. And of course naman, kapag ginudge natin sila, syempre, malayo na agad yung loob nila sa atin. Parang hindi na yun magpo-produce ng isang, ano tawag dyan, isang healthy conversation, healthy na pag-open up. So yan yung unang traditional response na mahilig gawin ng mga tao. I know, casual lang siya kapag kausap natin is mga best friends natin or family natin. Or minsan siguro pati yung mga partners natin. Pero we should be aware na hindi siya healthy sa isang conversation where someone is opening up. It is a traditional response na dapat iwasan natin kung gusto natin magkaroon ng healthy conversation with someone who is opening up to us. Okay, second, I would say falls under the category na meron tayong good intention pero hindi talaga siya healthy kapag someone is opening up to us. The next acronym is AG. 2 words siya pero nasa isang acronym lang siya. AG, which is advice giving. Okay? Napakadaling example niyan. Like for example, may nag-open up sa'yo na isang student na kaka-graduate lang from high school. Sabi nila, malapit na yung enrollment pero hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung ano yung major na kukunin ko or course na kukunin ko. Sorry na yung course kasi yung mas madalas na term na ginagamit dito sa Philippines pero nung sa ibang bansa kasi major ang tawag nila kapag when it comes to yung program na kukunin mo. So yun, hindi pa rin nila alam kung anong course or major yung kukunin nila. Automatic, nagagawin natin, syempre. Ang daling mag-advise dyan eh. So sabihin natin, hindi man ngayon yung magandang kunin ngayon yung IT or computer science. Kasi, alam mo naman, technology, lumalawak na ngayon. So I think you should take computer science kasi sure yan, pag-graduate mo, marami kang trabaho na mahanap. Or di kaya try mo mag-nursing ka tapos pumunta ka na ibang bansa kasi alam mo naman maraming mga Filipinos na pupunta sa ibang bansa para maging nurse. And kung i-research mo, isa sa mga highest paying job ang mga nurses, especially sa ibang bansa like the US. Ayun, like yung mga ganong mga klaseng mga situation. Or for example, may nag-open up sa'yo. Nag-break sila ng boyfriend niya or girlfriend niya. Ang una nating gagawin, imbis na samahan natin doon sa emotions na potentially nararamdaman ng kausap natin na galing lang sa breakup, imbis na i-feel natin kung ano yung nafe-feel nila, ang gagawin natin, mag-advise tayo kung ano yung pwede nilang gawin para maging better sila, o ano yung dapat nilang hindi gawin para mas mabilis sila makamove on. Di ba? Ang bilis nating mag-advise kapag
kapag may nag-open up sa atin. Pero based on, or kapag makikipag-usap ka sa isang professional communicator, especially sa mga psychologists, hindi ganyan yung mga bagay na gagawin nila or i-respond nila sa'yo when you open up something like that. Yan. Good intention, pero actually hindi siya productive sa isang conversation na where someone is opening up to you. Dapat nating iwasan yung advice giving kapag nag-open up ang isang tao sa atin. Okay, next one. The third one starts with I. Ignore. Ignoring response. Okay, napakadali lang din. For example, someone is opening up to us. Nagkakwento siya about ano ba maganda situation. Okay, like for example, you have a partner who has had a bad day dahil sa trabaho nila. Ang dami nilang ginawa sa work, nakaka-stress. Yung mga co-workers nila, hindi naman tumutulong para ma-move forward yung trabaho nila. Tapos yung siguro yung team leader nila or yung manager nila, napakasungit pa, hindi mabait. For the lack of a better word. Tapos umuwi sila na super stress, super pagod, maybe super down ang mood nila. Nag-open up sila sa'yo. Sabi nila, ayoko nang magtrabaho talaga. Parang hindi naman ako feeling fulfilled tuwing nagtatrabaho ko kahit ginagawa ko naman kung ano yung dapat kong gawin. Ginagawa ko yung mga bagay that I'm paid to do pero feeling ko I'm being, ano man tawag dyan, parang natitake advantage ako. Tapos he responded, gusto mo kumain sa Jollibee? Gusto mo kumain sa McDo? Libre ko. Gusto mo kumain sa Chowking? Gusto mo mang-inasal? Libre ko. Gusto mo mag-samgyup? Libre ko. Minsan, when someone is opening up to us, dinadivert natin yung conversation into something na feeling natin makakatulong sa kanila to feel better. But it's actually not healthy kung dinadivert lang natin yung isang conversation na potentially magiging safe space sana into something na wala, feeling nila hindi sila pinansin because you thought diverting the conversation dahil hindi tayo sanay sa ganong klaseng serious conversation. So gusto natin gawing lighthearted yung conversation. So in-ignore natin sila. Or simply minsan wala lang talaga tayong pakialam sa nararamdaman ng tao, which I hope hindi sana ganun yung situation kapag when someone is opening up to us, especially kung yung someone na yun is someone who is malapit sa atin, loved ones natin. So yun, ignoring response is a big no-no. Iwasan natin yan. Okay, next. What is the fourth one? The fourth one sa Jagger's Quips, IR, which stands for reassurance. Ito, favorite din na ng maraming mga tao. Okay. Ano ba magandang example? Ito magandang example. For example, yung friend mo, nag-open up sa'yo, meron siyang, let's say for example, a parent who just recently passed away. Nag-open up siya sa'yo. And yung ginawa natin, yung response na, parang ayoko nung parent who just passed away. Pero sige, kahit mahirap siya, nangyayari naman siya. For example, a parent of a friend just passed away. Nag-open up siya sa'yo about how they haven't been eating a lot, they haven't been going out a lot. Siguro maybe for a week na or 2 weeks na, hindi sila kumakain ng healthy, hindi sila lumalabas. They're just bed rotting. They're just staying at home, being sad, grieving. And yung response natin, even though may good intention tayo, sabihin lang natin simply na it just gets better. Huwag kang mag-alala. Alam ko na yung mom mo or yung dad mo is nanonood siya sa atin ngayon. Nakatingin sila sa atin ngayon. And everything will be okay. Maybe give it a time, 6 months from now or 1 year from now, however long yung grievance or yung grieving process, kung gaano man kahaba yun, it will get better. Huwag kang mag-alala. Alam mo yun, yung parang binibigyan mo siya ng silver lining. Though it is true, tama naman, through time,
it will be better. Pero when someone is opening up to us, hindi talaga siya productive kapag binibigyan natin sila ng mga ganong klaseng responses na we're telling them that it will get better someday. Actually, it doesn't help. So, it's a no-no too. Okay, next one. Supporting response. S. Okay, supporting response, ito yung time na kapag, for example, may nag-open up sa atin, and sinusupport lang natin kung ano yung sinasabi niya. Whether we think kung ano man yung ginagawa niya to cope up with something na sabihin na lang natin destructive sa kanila. Sinusupport lang natin sila sa kung ano yung ginagawa nila. And sinasabi natin, sige, gawin mo lang yan. Like for example, someone is being very sad. Siguro hindi sila natatanggap sa trabaho nila. Siguro nung bata din sila, medyo hindi rin maganda yung yung experience niya with friends, maybe basta basically I think they're losing in life. At dahil doon yung response nila, or whenever na parang they feel like they're losing in life or may bad thing na nangyari sa kanila, ginagawa nila, let's say for example, anong tawag dyan? Nagsa-shopping. Therapy, retail therapy. Parang whenever they're sad, bili lang sila ng bili, order, check out sa Shopee, tapos sabihin natin, sige, go lang ng go. Bili ka lang, check out mo lang yan. Deserve mo yan. Kasi you deserve something good din paminsan-minsan. Wag kang maging hard sa sarili mo. Hindi, gawin mo lang yan. Or ano pa ibang situation where we could use the supporting response? Like for example, bad mood sila. Tapos meron silang inaway na isang tao sa labas. Like for example, sabihin na lang natin, nakipag-away sila sa isang cashier ng isang fast food dahil feeling nila they're already having a bad day. Tapos hindi pa maayos yung pakikitungo ng mga tao sa paligid na nung cashier sa kanya, kaya inaway niya. Tapos suportahan pa natin, tama lang yan, mali lang din naman kasi sila eh. So yeah, go lang ng go. Gawin mo lang kung ano yung nafe-feel mo, tama yung ginawa mo. Alam mo yun, basta sabihin man natin na gusto lang natin ipa-feel na naiintindihan natin sila, na parang sinusuportan natin kung ano yung mga decisions silang ginagawa or gagawin. The unhealthy thing na pwedeng mangyari dito kapag when we say when we give a supporting response sa isang tao nag-open up, kasi possible na yung mga decisions sila, especially when they're having a bad day, when they're in a depressive state, may chance na yung mga decision making nila medyo clouded yan ng emotions sila. They maybe may potential na yung decisions na gagawin nila ay they might do something na hindi makakatulong sa kanila to be better. Kaya even though gusto natin silang to feel better, it doesn't mean na kailangan natin silang i-support sa kung ano man yung gusto nilang gawin. Kasi it might lead to something na imbes na makakatulong sa kanila maging better, magiging worse pa yung situation. So yeah, avoid din natin yung supporting response. Like I said, itong mga bagay na sinasabi ko, feeling ko yung past 5 responses na shinare ko, it is something na response natin palagi when someone is opening up to us. At this point ba, nagtataka na ba kayo? If these things, even though na meron kaming good intention, Rex, ay hindi healthy sa isang conversation where someone is opening up, ano dapat yung response namin sa kanya? Kasi parang lahat na yata ng response na ginagawa namin or binibigay namin sa isang tao na nag-open up sa amin, sinabi mo na hindi namin dapat gawin. So, ano dapat yung response namin? Pupunta rin tayo dyan sa topic na yan, maybe in another video or another video. Pero, let's continue. Ano pa yung ibang responses na dapat nating iwasan? Okay. 6-1 is nagsisimula sa Q. It is the questioning response. Alam mo yung like for example, you've been into an accident. Super stress ka, nagpapanik ka.
sabihin nating nabunggo ka na rear end yung sasakyan mo, tapos ngayon alalang-alala ka paano mapapaayos yung sasakyan mo, covered ba siya ng insurance mo, or kung wala kang insurance, paano to mapapaayos, covered kaya siya ng insurance na nakabangga sa'yo, maayos kaya yung kotse mo. You just hate na magiging hassle din yung mga commutes mo in the next few weeks dahil nga nasiraan ka ng kotse. So, nagpapanik ka. Tapos ito naman kausap mo. Nag-respond siya sa'yo. Like, ano nangyari? Saan ka nabangga? Pagka sabi mo, sabihin natin, nabangga ako doon sa sa Marcos Highway. Tapos, na-response naman nila, anong nangyari? Sinong may kasalanan? Nag-cut ka ba? Or, nag-signal ka ba? Paano ka nabangga? Tapos sumagot ka na naman kung ano nangyari, hindi ko naman kasalanan, nag-drive lang ako straight, tapos bigla na lang ako naka-feel ng sudden bump sa likod ko pagka slow down ko, kasi nag-slow down sana ako kasi yung nasa harap ko. Mukhang liliko yata, so nag-slow down yung car ko, hindi yata yung na-expect na nasa likod ko, nabangga niya ako. Tapos sumagot na naman sila, ano nangyari? Nireport mo ba sa police? Nagka-regluhan ba kayo? Alam niyo yung usual na nangyayari kapag nasa ganong klaseng scenario. Questioning response is asking questions after question. Hindi siya healthy sa isang conversation where someone is opening up, kasi parang hindi siya nagiging safe space, pero parang nagiging parang siyang nagiging crime scene, or parang siyang nagiging interrogation. And alam niyo naman kung anong feeling nung ayun na nga, stress ka na nga, siguro, ewan ko kung nakalabas ka na sa panic mode. Alam mo yung feeling na yun, na parang nasa panic mode ka na nga, or stress ka na nga, tapos parang i-overstimulate pa yung utak mo with a lot of questions. Hindi siya healthy. Feeling ko naman, napaka-obvious naman kung bakit hindi siya healthy. So yun, when someone is opening up to us, make sure na hindi tayo nag-a-ask ng questions after questions. Okay, it's a no-no. Okay, next, this is the 7th one. It starts with the letter I, and it stands for interpretation. Ito, interpretation response, madalas with the good intention din, pero hindi talaga siya productive sa isang conversation where someone is opening up to us. Let me give you an example. Sabihin na lang natin that you are going through a tough time. Siguro, nasa isang phase ka where it can be considered as clinical depression when diagnosed by a professional. Sabihin natin nag-open up ka sa isang tao na feeling mo pagkakatiwalaan mo. Na-share mo sa kanila, ang low ng mood ko, ilang weeks na, parang almost 3 to 4 weeks na hindi ako kumakain ng marami. Yung tulog ko medyo affected din. Parang hindi ako nakakatulog agad. Pag natulog ako ng maaga, nagigising din ako ng madaling araw, tapos nahihirapan ako bumalik. Tapos yun, pupunta ako sa work na super puyat. I'm not really doing well these days. Alam mo yun, tapos nag-respond sila sa'yo. Ini-interpret nila kung bakit gano'n na-feel mo. Like for example, baka kailangan mo na maghanap ng ibang trabaho, baka hindi na yan healthy para sa'yo. So, siguro start na para mag-window shopping ka ng potential jobs na pwede mong kunin. Or, baka kailangan mong magpa-check up. Baka physical effect yan ng work mo. Kaya ngayon parang affected na yung appetite mo, affected na rin yung sleep mo. Try mo kayo magpa-check sa isang professional. Again, nothing bad with that, good intention. Pero like I said, when someone is opening up to us, ang priority natin is to help them feel na nafe-feel natin kung ano yung nafe-feel nila currently. And it doesn't help kapag binibigyan natin ng interpretation yung mga sinasabi nila sa atin. Whether yung interpretation man natin ay tama, pero sure ako for the most part hindi naman yan palaging tama. Siguro minsan magaling tayo, kaya nating interpret yung mga bagay. Ayun,
in-interpret natin. It is a no-no. It is a big no-no kapag when someone is opening up to us. So, avoid interpreting kung ano yung dahilan kung bakit na-feel ng isang tao yung na-feel nila. Huwag natin bigyan ng interpretation. Just kung kapag ka na-tempt tayong magbigay ng interpretation sa na-feel nila, lunukin natin sa balik natin sa ating esophagus, balik natin sa ating kaloob-looban yung sasabihin natin. Huwag na natin siya sabihin. Okay, next. Next one is, feeling ko, marami ding makaka-relate dito sa next na to. It starts with a PE. Feeling ko, guilty rin ako dito. Naging favorite ko rin siya at some point. Pero hindi naman talaga siya healthy. Pero feeling natin ito yung best way para ipa-feel sa mga tao na may empathy tayo sa kanila. Nafe-feel natin kung ano yung nafe-feel nila. Ang gagawin natin when someone is sharing, ito applicable to sa kahit anong klaseng unfortunate event. Like for example, namatay yung aso ko, nakipag-break up ako sa aking girlfriend, aking boyfriend, na hindi ako natanggap sa trabaho na talagang inaasahan ko na yun na talaga, parang na-feel ko na yun na yung tatanggap sa aking trabaho pero hindi pa rin pala ako nakapasa. Basta any unfortunate event na kinuwento sa atin, and yung response natin is ganito. Uy, alam mo ba, ako rin naranasan ko rin yan. Tapos, i-share natin sa kanila yung version ng story natin na similar sa kanila. So, yung next na traditional response that we should avoid is sharing our personal experience sa mga tao. When someone is opening up to us, it doesn't help kapag sinishare natin yung version ng story natin. Alam niyo kung bakit? Kasi when you're sharing your own personal experience, even though feeling natin, may feel nila na nararamdaman natin kung ano yung na-feel nila kasi naranasan na rin natin kung ano yung naranasan nila. Feeling natin nakakatulong yun, pero hindi. Kasi when you share your experience, sila yung nag-open up sa time na to. So the floor must be theirs. Ang nangyayari kasi kapag nag-open up yung isang tao sa atin and ang response natin is share natin, uy, naranasan ko rin yan and ito yung experience ko. Ang nafe-feel nila, feeling din nila, pares lang siya sa ignoring response. Feeling nila, yung focus ng attention sa conversation na to is ikaw na yung bida ngayon. Ako ngayon nag-open up, 'di ba? Ako yung nag-open up. So this is my time to share my experience. Hindi ko kailangan, hindi to sinasabi ng mga tao sa atin, pero feeling ko subconsciously ito yung na-feel nila. Hindi ko kailangan ng story mo. Kasi I didn't ask for it. Ang kailangan ko lang, gusto ko lang naman ikwento na ito yung na-feel ko. Sad ako ngayon dahil nakipag-break sa akin yung girlfriend ko. Sad ako ngayon kasi hindi ko nakuha yung job na kala ko makuha ko na. Pero napunta na yung conversation sa iyo. So parang ang i-share mo na is how sad your story was. So parang maobliga sila na parang sila naman na yung dapat makiramdam sa iyo. Parang sila na yung dapat mag-comfort sa iyo kasi ikaw na yung nag-share ng isang unfortunate story. 'Di ba dapat nga time niya to para mag-share ng story. Pero inagaw mo. So yeah. Personal experience is a no-no when someone is opening up to us. Hindi dapat natin tong gawin sa kanila or gawing response sa kanila. Wow, nakaabot tayo sa sa last one. Wow, and hindi ko rin napansin, halos above 30 minutes na pala ako na nagsasalita dito. Wow, ang bilis ng oras kapag ginagawa pala to. Pero last na traditional response na gusto kong i-share sa inyo na kung gusto nyo maging better communicator, kung gusto nyo maging better listener, kung gusto nyo maging mas productive, or kung gusto nyo maging, alam nyo yung kapag nilapitan kayo ng mga tao, alam nilang safe space kayong lapitan. Kasi alam nila kapag ka nag-share sila sa inyo, hindi nila maririnig galing sa inyo kung ano yung mga bagay na ayaw nilang marinig. Hindi man sila aware dito, pero alam kong kapag ka narinig nila ito, na sinabi ko, tapos na-try nilang mag-open up sa mga tao, alam nila na ayaw nila yung mga ganong klaseng response sa mga pag-open up nila. Last one starts with an S, and it stands for sympathy. Ano yung sympathy? Or sympathetic response? Sympathetic response is pinapa-feel natin sa kanila that we feel bad
nare-recognize natin kung ano yung nafe-feel nila, pero ine-express natin ito in a way na parang naaawa tayo sa kanila. Madalas natin itong marinig in a form na, I'm sorry na you're going through that. Or kawawa ka naman. Parang, ang unfair naman ng treatment sa'yo. Alam niyo yun, yung, ano eh, medyo malapit na sana siya sa goal mo dapat when someone is opening up sa'yo eh. Pero, yung pag-frame lang kasi, sa response mo is hindi siya in a positive way, hindi siya in an uplifting way. Kasi, when someone is opening up to us, ayaw din naman nila to feel, na parang they're already feeling low. They don't need anything na magpapa-feel sa kanila even lower or magpapa-feel sa kanila even worse. So, iwasan natin yung saying things like, I'm sorry you're going through that, or kawawa ka naman for experiencing that. Ayun yun. Yung parang nare-recognize mo pero you pity them. It is something na hindi gusto ng mga tao. Aware man sila o hindi nila gusto marinig yun when they're opening up to you. And ayun, those are the 9 traditional responses na dapat nating iwasan when someone is opening up to us. Again, natutunan ko to sa aking community mental health class. I hope na even though casual lang tong video na to, I hope it helps you sa daily conversations sa buhay. Ako, nakatulong ito sa akin kasi naalala ko nung natakal namin to sa school as a lesson. Yung challenge lang ng professor namin sa amin is, I want you to apply this right away sa mga conversations nyo. Kapag nakipag-usap kayo sa mga friends nyo, pag nakipag-usap kayo sa family nyo, bantayan nyo yung sarili nyo na magsasabi ng traditional response. And sana, as soon as, or bago nyo pa man sabihin nyo, sana ma-recognize nyo that you are going to say a traditional response. At kapag na-recognize mo yun, ilunok mo ulit sa loob ng bibig mo. Ilunok mo ulit yung sasabihin mo kasi even though your intention is good, it will not help the person who is opening up to you. So, I want you na sa mga susunod na mga conversations nyo, alamin nyo, ano yung favorite traditional response na palagi nyo sinasabi when someone is opening up to you? I want you to comment it down sa comment section. Pag-usapan natin yan. Ano yung favorite yung traditional response? Pick 2. And kapag ka nakapili na kayo ng favorite yung traditional responses, I want you to be maging mas aware kayo doon sa responses na yan and intentionally nyo na siyang iwasan sa conversation ninyo. And tingnan nyo rin kung gaano mag-improve yung conversation nyo when someone is opening up to you dahil iniwasan itong mga traditional responses na to. And again, Rex, kung hindi ko dapat sabihin tong mga responses na to, paano dapat ako magre-respond sa isang taong nag-open up sa akin? Kasi parang sinabi mo naman halos lahat ng mga usual responses na ginagawa namin to help other people na nag-open up sa amin feel better. So ano dapat yung response namin? Okay, pag-uusapan natin yan, pero hindi muna ngayon. Focus muna on avoiding those responses na hindi mo dapat sinasabi sa mga taong nag-open up sa'yo. And, yes, mahaba-haba rin kasi siguro topic yung, ano yung response na ginagawa ng mga psychologists? Ano yung response na ginagawa ng mga professional mental health workers para ma-help yung mga tao to feel better when they're opening up to them. Yan, i-share ko sila sa inyo. Again, gusto ko lang din i-share na I'm not a professional pero it's something na natutunan ko sa school, sa college from a psychologist. So, yung source naman nito is still from a professional pa rin. Just me sharing it to the internet kasi I know sa Philippines hindi naman madaling i-access yung professional help when it comes to things like this. And I want to be able to contribute somehow sa community who is supporting my content. I want you guys na makakuha naman ng something useful sa akin. Ang vision ko kasi sana mag-tune in na sa akin yung mga tao. Siguro before kayo matulog or kapag naglilinis kayo ng bahay, kahit
i-play nyo lang sa background itong mga sinishare kong content kasi na-realize ko na when you're in the internet pala, when you're sharing content, di naman kailangan na palaging live content yung sinishare mo sa kanila kasi parang ganun yata yung ganun yata yung approach ko dati, parang ano kaya yung perfect time para mag-live stream para mapanood ako ng mga audience ko. So ngayon, para ma-consume nyo na yung mga content na ginagawa ko, I'll just post it offline. Ipa-post ko na lang siya dito, which you can consume anytime kasi this is, this is YouTube. And yes, thank you guys for listening to me. And if you think you like this kind of content, I hope you consider supporting my content. Kung feeling nyo maging interested kayo sa ganitong klaseng mga topics, it would mean a lot to me if you could subscribe sa channel ko. Hit that subscribe button. Or feeling nyo kapag interested lang kayo sa particular topic na to pero feeling nyo it's not something na interested din kayo in the long run, I think engaging with a comment or a like will help too. Anything na makatulong para magkaroon ng engagement itong content ko. Pero yes, thank you guys. I hope you have a good one. Ano man yung ginagawa nyo, I hope you have a good one. Bye.